Sa base ng kabundukan sa Russia, mayroong isang kakaibang lugar na dito mo lang makikita. Ito ay isang bayan subalit. Ang batas tulad ng iba pang mga bayan. Ito ay direktang kontrolado ng Russian government. Ito ay isang relic mula sa nakaraan ng bansa at isa sa maraming lihim na bayan na nilikha ng Soviet. Ilang mga tao lang din ang pinahihintulutan sa mga lungsod na ito. At sinasabi ng iba na kung sino man ang lumabag sa batas ay hindi na muling makikita pa. Ito ay dinisenyo para upang maging imposible sa Western intelligence na sila ay mahanap at makita at para maging lugar na hindi umiiral. At sa ngayong araw na ito may mga lugar pa rin dito ang umiiral pa. At ito ang misteryosong lungsod sa Russia na hindi umiiral. Ang Soviet Union ay nag-establish ng dose-dosenang closed cities. Isang highly controlled community na kung saan nagaganap ang mga lihim na proyekto. Ayaw ipaalam ng Soviet sa kanino man kung kailan ginawa ang bomba, kaya naman ang mga closed cities na ito ay nilikha. At kahit na ang mga tao sa Russia ay hindi alam ang tungkol sa mga saradong lungsod. Bukod sa mayroong itong mataas sa security clearance, sila ay gumaganang lungsod na may populasyon na libo-libo na hindi pinapayagang umalis. At sa mga official record, ang mga nakatira sa saradong lungsod na ito ay hindi umiral. At sa ngayon kahit wala na ang Soviet Union, ang mga closed cities na ito ay sinasabing umiral pa. At ang iba dito ay sinara na nang matapos ang Cold War. Ito ay humantong sa maraming katanungan kung bakit ang 44 surviving settlement na ito ay makikita pa rin bilang mahalaga. At kung anong uri ng lihim ang maaari nilang itago. At talagang mahirap sabihin ng sigurado subalit, ang ilang mga closed city na ito ay naimbestigahan na ng mabuti. Inakusahan ng American intelligence ang Russia na mayroong napakalaking nuclear base na nakatago sa loob ng Mount Yamanto. At nang may mga nagtatanong kung ano ang nilalaman ng bundok, iba't ibang sagot ang ibinibigay ng Russia. Sinasabi nila na ito ay isang mining at mineral extraction site hanggang sa mga nuclear bunker ng mga politician. Sa bundok na ito makikita ang isang closed city na mayroong population na humigit kumulang 17,000. Marami sa mga ito ang nagtatrabaho sa secret complex ng mga bundok na sinasabing sa sobrang laki. Pwede mo itong tawaging underground city sa kanyang sarili. 2 batalyon din ng militar ang sinasabing nandito at sila ang nagtatanggol at nagpapanatili ng mga nuclear missile. At sa ngayon talaga kakaunti pa lamang ang nalalaman namin tungkol sa bayan at kung ano talaga ang nangyayari doon. Ito ay pinakakilalang saradong lungsod na may ilang milya ang layo at kilala rin bilang isa sa pinakakontaminadong lugar sa ating planeta. Ito ay tinayo noong 1947 at nakilala bilang City 40. Isang particular na malayong lugar dahil ang lungsod na ito ay magiging pangunahing sentro ng sandatang nuklear ng Russia. Ang kanilang mga unang nukes ay dito binuo, subalit kailangan nila itong gawing gumaganang lungsod. Ang survey na ito ay umakit ng mga settler na may mga luho na kakaunti lamang sa mga citizen ng Soviet ang maaaring makakuha. At sa ngayon sinasabi nila na ito ay isang tunay na lungsod na mayroong population ng 90,000. Isang numero na magiging mataas kung ang buong lungsod ay hindi radioactive. Ang mga dangerous waste mula sa nuclear facility ay matagal nang itinapon sa lokal na lawa at sa ngayong kilala ito bilang lawa ng kamatayan. Sinasabi nila na ang sino man tao o hayop ang papasok dito ay makikitil subalit hindi lang tubig ang nakakalason. Ang buong lungsod ay isa sa pinakamarumi at radioactive na lugar sa ating planeta at ito ay isang mapangarib na lugar para tirahan mula noong una pa. Noong 1957 nasaksihan ito ang ikatlong pinakamalaking nuclear disaster. At nangyari ito nang ang nuclear waste ay nag-overheat at sumabog sa kalangitan. At sa mga nangyaring ito, ang site na ito ay naging kulay ube at ang mga nakamamatay na usok ay pumalibot sa lugar. At talagang ito ang araw na masabi mong tila natapos na ang ating mundo at dumating na ang paghuhukom. Sa loob lamang ng mga araw, daan-daan ang nakitil. At para mapanatili na isang lihim ang nangyari, ito ang kanilang sinabi. Sa kanila, isang misteryosong sakit ang puminsala sa lungsod na may mga residente na hindi pinayagang umalis at hindi na quarantine. At sila ay naiwan hanggang sa makitil na hindi alam ng kahit sinong tao. Ang Soviet Union ay itinago ang nangyari sa loob ng 20 taon bago ito nalantad. Subalit gayon pa man ang lungsod ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Walang sino man din sa atin ang magkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa lungsod. At walang sino man ang pinapayagang pumasok sa lugar. At malamang hindi dahil sa puno ito ng nuclear weapons subalit dahil na din sa pagiging toxic ng lugar. At sa totoo lang, sinasabi nila na matatagpuan dito ang pinakamaruming lugar sa mundo. At ang City 40 sa lahat ng mga closed city ng Russia ay sinabing kinopya mula sa Amerika na lumikha ng kanilang sarili sa panahon ng Manhattan Project. Huminto na ang Amerika sa pagtatayo ng saradong lungsod at ang lahat ay ginagawa nila ng sikreto. Subalit parang hindi naman sila nagtayo ng ilan.